Oh, may soil cover dapat. Hindi, ganito yan. Ang landfill kasi, hihukayin niya malalim, tapos may liner, tapos mayroong mga HDPE pipe sa ilalim. Yung mga pipes niya, doon dumadaan yung leachate. Okay? Yung leachate na yan, yan yung patas ng basura. It will go to the leachate pan. And yung leachate pan naman, doon process para bago mo i-release yung ano yung water discharge mo, malinis na. Rito, iba yung open dump site na ito, no? Bakit iba? Talagang meron pa silang backhoe na ginagamit. So, ibig sabihin, wala talagang pakundangan to kung batas yung pag-uusapan. Well, we are expecting na they will come up with the reason na MRF to, no? But based on our observation now, hindi po MRF to. So, inuunahan ko na po sila, no? Kung ano man yung magiging katwiran nila, ganda-gandahan nila dahil eto, malinaw na ginawa nila ang tambakan ng basura, which is open dump site. Nag-iimay. Okay. Pero paano nagtatapon dito? Nagbabayad na nagtatapon? Ganun ba? Hindi ko namin alam. Paano kayo natira dito? Paano dati? Sino bumibili ng himay nyo? Hindi na pagkalaho dito. Ha? Mga napunta po. Tinitake up niya sa inyo. Ay, kung titignan po regular pong operasyon ng ano yan, ng open dump po talaga. Tapos nandyan basement backhoe. Hindi ho to yung yung guerrilla type na dump site. Ito po yung lantaran, di ba? Nakakatakot po yung ginagawa niya dahil pagwawalang bahala na ho sa batas. Nagsimula na nga kami magaling din Mabulto na mga pumapasok dito. Ang ano ko nga sir sa aking mga tato, once na hindi sakay ng linis bayan, Hindi ho, bawal din po yan. kasi ang linis bayan, Meron kami sarili. may sarili kami rito, hindi naman dito sila nandun sa kabilang side. Yan na nga po ang tanong po natin, bakit po napayagan? Puro sariwa po yung basura nyo. Oo, siguro hindi naman ano, kasi minsan hating kami sa paumaga. Sino po may-ari? Ang alam ko yata ito, Limcoco. Limcauco. Limcoco. So alam ba Limcauco na nangyayari dito? Hindi, yung minsan, may nakausap ako rito, yung kanyang sekretary, babae. Oh. Sinasabi niya, alam daw naman kasi binibisita niya ito kasi nga pa. So yung naniningil ho ng bayad dito, Sir, yung naniningil ng bayad dito, nasaan? tungkol doon sa ano, wala kami alam dito kasi sinasabi nila private property. Nasaan yung pinaka-ano? Ito yata ang pinaka-opisina niya di ba? Dito ba kumukuha ng gate pass? Diyan sa ano? Sino bang... Makipag-cooperate na lang kamo yung mga tao rito nang matapos tayo. Tapos kung paano, di magpaliwanag sa DNR para matulungan namin kayo. Pero kung pahirapan nyo po kami, mapipilitan na bang po kami kasuhan lahat ng nakikita namin tao rito? Pangit naman po yun. Hindi naman sa kami nakikipag-cooperate. Sir, Oo. talagang sinasabi nila is private property ito. Kaya, Hindi ho pwede yung ganun. Para kung nakikita nyo may krimen na nangyayari. Kasi eto, meron ho tayong visual na nakikita po natin. Tapos sasabihin private property, hindi ho magandang katwiran po yun. Pero again, this will be decided by the respective authority, which is the court.
But ang sinasabi ho natin, makipag-cooperate po kayo rito para hindi ho sa inyo yung pressure. Dahil ang ano ho rito, kayo tsaka si Mayor po ang may problema rito, mangyari. Sige po, iano namin. Ganun lang. Tapos, sisil kasi natin. Meron tayo ibang dadaanan yung mga sasakyan. Kasi ang gagawin natin, palalabasin natin lahat ng sasakyan na. Oh, palabas lang Lahat ng deal. Lahat ng gate dito, sasara natin. 4 ang way dito pa. Okay, okay. No problem. Pagka ano nyo na, ilabas na natin yung mga sakyan. Sige, Pati sige. yung mga heavy equipment muna sana, sir. Hindi, yung heavy equipment, ang gagawin natin, Iwanan na lang dito. iwanan muna natin yung ano lang, yung backhoe lang. Tapos, magpapakuha na kami ng flatbed para iangat siya. Siguro, baka abutin na ng bukas yan. Baka, pero... Kinapag-connection na kay Mintosan para kay... Basta yan, mga calls na Oo, tapos, saan natin lalagay? Sa provincial office? Pero hindi nyo ba tinitingnan sir? May mga pumapasok na truck. Hindi ba kayo nagdududa? Ay dito, maraming truck na pumapasok kasi maraming ano facility. Mga scrap. Sasakyan tayo, Kap. Ah, Kita sa Kap. Kap, ang pangalan niya, Kap. Kap, pangalan lang po. Darating siya. Darating daw siya. Kung ano natin kasi, dahil na ito, dapat katagal na ba nag-operate? Pero years na to eh. Taon na to eh, di ba? Taon na ngayon, ano natin, very simple ngayon. Siguro, anong magiging pira natin tungkol dito, but it's a blatant violation of the law. We need to come up with a good explanation on this dahil medyo grabe yun. Sobrang laki ng area and at the same time you can see the difference doon sa green area niya. Saka dito sa may area ng open dam and at the same time ito pa subdivision. Kaya isa rin po sa complainant yan, subdivision. Sige ho, anuhan ho namin. Yun man ho, pwede ito na ina-action na namin. Kaya lang ganun ang nangyayari. Sasama, tapos operate na. Talagang parang guerrilla ang operation talaga. Well, sa amin now, para lang masigurong di na sila makapanggirilya, yung backhoe nila and yung ilang mga trucks dyan na nahuli natin, ikukunin na namin. But, and we will seal the area also, no, just to make it sure na hindi na makapagtapon dito. So, we need the action of the Metro. What will be your plan here in this open dump, no? Immediately, you need to rehab the place, no? So, of course, problema yan, funding din yan, no? But again, we need your explanation on this. Siguro we will invite you in DNR para magtulungan kung paano natin mas-solve itong problema ng ating environment. Okay? Opa, Mayor. Thank you po, Mayor. Thank you, Mayor. Thank you. Kaalaman nila. So si Mayor po, ang LGU may kaso. Well, we cannot say it now, no, as early as now, but we will try to look into it kung ano yung explanation muna nila. We will not jump to the conclusion. Kung ano yung magiging explanation lang. So we will base our case on their explanation also. No, we will give them a chance naman na ibigay result nila. Pero baka Ano lawak ba yung wala silang alam? Well, basta ako alam ko. Yusek, Paano ito nyo na-discover ito? Well, unang-una, may mga complaints tayo natanggap from anonymous residents dito, no, especially yung sa tapat, yung subdivision diyan. And at the same time, yung syempre hindi nadaanan ng mga truck ng basura dito. So, naireklamo na. I don't think this is the first time na nagkaroon ng reklamo rin sa Tansa eh. Yung una, yung galing kila Tulfo, dumaan sa akin din, tinulungan ko. Nasara yung lugar na yon. No, but now, again, ito naman uli. So, we can see na bakit dito. Okay? So, we will investigate and look into it kung talaga bang merong knowledge yung local government or wala
But again, we will give them the benefit of the doubt. Kasi parang maraming mga bahay sa loob. Well, yan yung magpapatunay na talagang matagal na yung operasyon na to, no? Kasi most of this, ang hanap buhay is to yung scavenger ba tawag doon? Mga lakal, no? Mga lakal, yung mga Kalaykay boys, yung mga recyclables kinukuha. So, you can see talaga na merong gumagalaw para sa hanap buhay dyan. Now, okay, lilinawin lang natin, no? Mag-umpisa tayo doon sa mga kapatid nating maliliit na Juan de la Cruz, no? Well, we are sad na sakaling masara ito, mawawalan sila ng hanap buhay dyan. But again, ang batas po ay para sa lahat, hindi lang po para sa mahirap o para sa mayaman. Pantay-pantay po lahat. So illegal po yan, kaya pinatitigil po ng ating pamahalaan. Now, tungkol po sa kanilang hanap buhay, I think it's about time na yan ang aksyon na ng LGU na tulungan sila magkaroon ng maayos na hanap buhay rather than yung health risk na dinaranas nila rito. At sino ba yung nag-ooperate dito, sir? Well, again, we're still investigating it, no? Based on statement coming from the Menro of Tansa, sinabi niya na certain Limcaw ko daw, may-ari nitong lupa. And again, we will look into it again kung talagang may knowledge din sila sa operation nito. Kasi basically ako, personally, kung sa'yo yung lupa, hindi mo naman papayagang gawin tambakan ng basura yan dahil do you imagine, yung katapat mo subdivision tapos ikaw basura. Yung logic, di ba? But again, we will try to investigate and look into it. And of course, if found meron silang kinalaman dyan, we will file cases against them. No? Ganito na po kaseryoso ang inyong gobyerno when it comes to itong sa mga illegal operation ng open dump sites. No? Pwede naman mag-sanitary landfill bakit mag-open dump ka? It means meron kang gusto na makalamang ka sa ibang tao dahil ika nga maliit ang binabayad mo sa open dump site kaysa sa sanitary landfill. So yun yung nakikita natin. And if that's the point, hindi natin papayagan yun dahil illegal. So, isa-isahin natin, sir, ano yung mga violations? Well, of course, yung open dump site. Second, yung illegal dumping. And yung pinaimbestigahan pa natin, yung sa Cleaner Act, yung burning naman. Yung burning ng trash natin dyan. Bawal din po yun. So, isa-isa po ito. Tignan natin. And of course, akasuhan natin. At definitely, makikita nilang seryoso na tayo. Okay. Kasi dati pinagwawalang bahala lang yan. So, isasara ito, sir. Ano mangyayari dyan sa mga tambak na basura na yan, sir? Well, gaya kanina, nagbigay na tayo ng instruction sa Menro na kapag sila inimbitahan na sa DNR, ihanda na rin nila yung explanation nila and at the same time, ihanda na rin nila yung plan nila for the rehab of the said area. Okay? Sige. Okay. It's about... Okay, sarap din po itong dump site na ito.
Okay, thank you, sir. Thank you. Tara, let's go, let's go. Go.